Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ay tungkol sa mga mangangaral sa ating panahon. Ang paksa ay ang kaloob sa mga mangangaral ng Diyos. Ang ating pong topic dito, ang ukol sa relihiyon. Wala ko tayong ginagawa dito, kundi ang pag-aralan ng iba't ibang mga mahahalagang bagay na ukol sa Diyos, bagay ng pananampalataya, bagay po na makapagpapalawak ng ating kaalamang espiritual. Noong nakaraang pagtatanghal natin, kung hindi po ako nakakalimot, ang ating pinag-usapan ay may kinalaman sa pagkakaroon ng katotohanan sa isang bansa. Nakita po natin na sa Biblia, sa isang bansa para magkaroon ng katotohanan, kailangan na may pagkalooban ang Diyos. Hindi ho nakukuha ng tao ang katotohanan ng Diyos sa kanyang sariling kaparaanan. Hindi ito nabibili sa mga pamilihan. Hindi ito napapag-aralan sa eskwela. Ang katotohanang nagmumula sa Diyos ay ipinagkakaloob ng Diyos. At yan kung kanino niya gustong ipagkaloob. Yun ay prerogative ng Diyos. I stand corrected dun sa nakaraang kong ginamit na tawag doon, choice of word. Dapat sana sinabi kong prerogative, ang nasabi ko priority. Ganon ko minsan talaga ang tao na yung choice of words niya ay nagkakamali. Pero talaga pong prerogative ng Diyos yung kung sino ang gusto niyang pagkalooban ng kanyang salita sa isang bansa, pagkakalooban niya. Hindi natin maaaring sansalain ng Diyos sa kanyang kaparaanan. Kung gusto niyang magkaloob, magkakaloob siya. At yung pagkakalooban niya, yung ayon sa kanyang ninanasa, yung nasa ng kanyang kalooban. At yan pinatutunayan sa isang aklat ng kasulatan ng ganito ang sabihin ng Diyos sa kay Moises. Pakinggan po ninyo. At kaniyang sinabi, aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. Maliwanag po dyan, mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoon na ako'y kay magkakaloob ng biyaya sa kanino mang ibig kong pagkalooban, at ako'y magmamakaawain sa kanino mang ibig kong kaawaan. Kaya po, naniniwala kami sa paraan ng Diyos na walang makatututol sa Kanya, sa Kanyang kaparaanan. Na ang paraan ng Diyos ay kung alin yung marapat sa Kanyang kalooban, walang makakapuwing doon. Dahil yun karapatan ng Diyos yun Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. At maging sa pagkakaloob ng Kanyang salita, walang taong makaku-question sa Diyos sa gusto niyang pagkalooban. Ang ibig kong ipunto sa inyo sa talatang ito, mga kapatid, hindi nakukuha yan ng tao sa kanyang sariling kaparaanan. Hindi po pwedeng magsabi tayong sa Pilipinas, kaya totoo itong ating samahan o isang relihiyon, kagaya halimbawa ng Iglesia ni Cristo o ng Katoliko o kaya ng Protestante, na kaya totoo sila because of special halimbawa, masasabi nating espesyal na kalagayan ng tao sa lipunan. Maaaring yung isa'y abogado, kaya nag-aral. Hindi ko gano'n ang batayan sa Biblia kung bakit ang tao ay
nakakakilala ng katwiran ng Diyos. Yan po ang ibig ko ipakita sa inyo. Yun prerogative ng Diyos. Gusto niyang magkaroon sa Pilipinas ng kanyang katwiran, magkakaloob siya sa gusto niyang pagkalooban ng biyaya at magmamakaawain siya sa gusto niyang kaawaan. Yun ang ating napag-aralan noong nakaraan. Ang iniwan ko po sa inyong katanungan, mga kapatid, yung tungkol doon sa papaano makikilala kung sa Pilipinas o sa isang bansa ay magkakaroon na ng taong kakasangkapanin ng Diyos para pagkalooban ng kanyang salita. Dahil hindi nga nakukuha ito ng tao sa kanyang sariling kaparaanan, edi nagkakalooban Diyos. Ngayon, kung magkakalooban Diyos, paano mo makikilala yung pinagkalooban ng Diyos? Ayan. Ano ang pangunahing palatandaan sa Biblia ng taong binigyan ng Diyos ng kaloob ng kanyang mga salita? Para yun ang magtanyag ng katotohanan. Kasi dito sa ating bansa, kaya natin pag-aaralan nito, isang bagay itong pinag-aagaw-agawan ngayon Sabi ni Eddie siya raw man of God. Magkaagaw sila roon sabi niya siya rin daw man of God. Ang sabi naman ni Ginoong Manalo, siya ang sugo na anghel sa sikatan ng araw. Ang sabi naman ni Mike, siya ang servant leader, founder ng Foundation International Incorporated, etc. etc. Ayan, kanya-kanya silang titulo Si Kibi naman, dynamic evangelist. Si Periol naman ay sugong apostol sa kawakasan ng huling araw. Ayun. Kanya-kanyang title sila Aalamin po natin sa Biblia ang paraan ng Diyos sa pagkakaroon ng katotohanan sa Pilipinas. Kailangan bang sa Pilipinas magsugo ang Diyos ng apostol? At lahat ng palengke kunan ng barya ang mga tao. At pati bus. Yun ba ang paraan ng Diyos para may matanyag na katotohanan sa Pilipinas? Ang paraan ba ng Diyos para yung kanyang salita'y maikalat lahat ng miyembro kakalat natin sa daat, panghihingiin natin ng pera? Yun ba ang paraan ng Diyos? Ang paraan ba ng Diyos para magkaroon ng katotohanan dito sa ating bansa? Dalhin dito ng taga-ibang bayan, kagaya ng Roma, kagaya ng Amerika, na nagdala rito sa atin ng paniniwalang nanggaling sa kanila. Yon ang ating inaalam ngayong gabi. At sa tulong po ng Diyos, mga kapatid, magbubukas ako sa inyo ng isang kontrobersyal na paksa, na paksaing pampananampalataya, kung paano makikilala sa Pilipinas yung pinagkalooban ng katwiran ng Diyos na pagmumulan ng kaligtasan nating mga tao dito sa bansang ito. Unay, umpisahan po natin ang mga criteria ng po pwedeng maging kasangkapan ng Diyos. Aalamin natin sa Diyos. Diyos, marami hong Pilipino Sino rito sa mga ito ang possible na pwede mong maging kasangkapan para pagmulan ng aral na ikaliligtas naming mga Pilipino? Meron ka bang kriteryang sinasabi sa Biblia na mag-aamari naming maging panuntunan sa pagkilala ng taong po pwede mong makasangkapan from among us? Pwede bang magkaroon ng kasangkapan ng Diyos? Alamin natin ang kriteria. Aalamin natin isa-isa para makita natin kung lalapat yun sa atin. Una, mayroong hinihingi ang Diyos sa isang magiging kasangkapan niya sa kanyang kapwa-tao. Ang gusto ng Diyos sa isang taong kasangkapan niya ito. Sa isang talata ng 2 Timoteo, sa kapitulo 2 at versikulo 2, ganito ang ating mababasa. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Sino po ang pwedeng makapagturo sa iba? Sino pwedeng kasangkapaning teacher? Maging tagapagturo sa iba. Ang sabi po ng apostol na si Pablo kay Timoteo, Ganito ang mga bagay na iyong narinig sa akin, nakita mo sa akin, narinig mo sa gitna ng maraming mga saksi. Siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat.
na makapagtuturo rin naman sa mga iba. Sa makatwid, ang isang pangunahing hinihingi ng Diyos para ang isang tao ay maging kasangkapan sa kanyang kapwa, kailangan unang-una tapat yung kakasangkapanin mo. Hindi pwedeng maging kasangkapan ng Diyos yung hindi tapat. At kung ang pag-uusap ay tapat, kanino dapat tapat? Meron tao tapat sa kapwa-tao. Hindi ba? Meron tao sa tao tapat. Pero kung ang hinahanap ng Diyos ay tapat, kanino tapat? Kanino siya approve? Kanino siya po pwedeng pasado? Para siya maging kasangkapan ng Diyos sa pagtatapat ng aral sa kapwa. Pakinggan nyo sa 2 Timoteo 2:15. Ganito naman ang ating mababasa. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ang sabi po doon, ang sabi sa mangangaral na si Timoteo, pagsikapan mo ang wikang humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Nakikita nyo? Yung tinutukoy na kailangan tapat, kailangan sa Diyos tapat yon. Humarap ka na subok sa Diyos. Kasi iba ho yung subok sa Diyos kaysa sa subok sa tao. Meron hong subok sa tao lang eh. Marami diyang mga mangaral pasado sa tao. Pasado sa kanyang sariling kaparaanan. Pero hindi ho subok sa Diyos. Kaya ang sabi, pagsikapan mo humarap na subok sa Diyos. Bakit ho kailangan sa Diyos subok? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 10:18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi ang wika subok yung nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Maliwanag po ito, mga kababayan. Yung rekomendado ng Diyos, yung subok. Subok nino? Subok ng Diyos. Meron kasi subok ng tao. Yung subok ng tao, pwedeng maligaw pa yun eh. Pero yung subok ng Diyos, pag ang Diyos ho nakasubok, wala ka nang maitatago ron. Kaya, sabi ng Biblia, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na kung gumamit ng salita ng katotohanan ay matuwid. Bakit ho ganon? Kasi may gumagamit ng Biblia, hindi naman matuwid eh. Babasa ng Biblia, tapos babaluktutin. Maraming ganyan ngayong panahon na to. Babasa yung Biblia, pagkabasa, ito ang ikalawang pagbasa. Pagkatapos, pagpalain ang ating binasa. Kasara na Biblia, magkukwento na yun. Naku, mamasyal na sa stage yun, magkukwento na ng 2 oras yun. Basta't yung binasa na yun, pagpalain daw yung binasa. Sabi ko nga sa loob-loob ko. Madalas mo marinig sa mga pastor yun eh. Pagpalain ay kaating binasa. Doon sa isang pastor naman narinig ko kagabi, si Dave yata yun. Ang Diyos ang bahalang magpala sa kanyang salita. Kaya sa loob-loob ko, hindi ginagamit yung utak nun eh. Bakit? Magagalit sa akin yun. Pero talaga hindi ginagamit ang utak. Hindi ka pa nga pinapanganak, pinagpala na yan. Tapos babasahin mo, sabi mo, pagpalain ang ating binasa. Pinagpala na yan. Parang yung mga, wag namang magagalit, with due respect. Sabi nila, peace be upon him. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Sino sa inyo nakabasa na ng ganun libro? Pagka binanggit na yung pangalan ng leader nila, peace be upon him. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Namatay ngayon, hindi pa sumasakanya kapayapaan. Isipin mo, kung gumagamit ka ng retorika at ng utak, sumakanya nawa ang kapayapaan. Patay na nga hanggang ngayon hindi pa. Para bang yung panalangin nating Katoliko nung araw, ano? Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Malapit na nga bumalik uli ron eh. Dumating pa lang. Dumating na nga eh. Kaya mo sinasabi, dumating nawa, hindi mo kasi naintindihan. Kaya,
ang panalangin mo, lagi na lang, dumating nawa ang kaharian mo. Dumating nawa. Dumating na nga. Malapit na nga umuwi eh. Oh. Pero kung hindi mo naintindihan, panalangin mo, dumating nawa, dumating nawa, dumating nawa. Nakarating na eh. Kaya nga nung dumating ang utos, iba na eh. Ano utos? Sa S33, pakinggan nyo, iba na utos. Tatapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dumating na nga, pinahahanap na eh. Kung hindi pa dumadating, ba't naman papahanap sa'yo? Ano ba yun? Diyos nonsense? Dumating na. Ang sabi, dumating na wa ang kaharian mo, panalangin yun. Siyempre, kung panalangin ay pinakinggan ng Diyos, magkakaroon ng katuparan yun. Naging panalangin, naging katuparan. Dumating na nga ang kaharian. Ngayon, pagdating, ang sabi ng susunod na utos, hanapin ninyo ang kanyang kaharian. Una. At ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaso yung iba matagal nang dumating yung kaharian ng Diyos, hanggang ngayon ang panalangin, dumating na ang kaharian mo. Yun ang saksi, hanggang ngayon wala ka pa sa kaharian ng Diyos. Wala pang Diyos na naghahari sa buhay mo. Bakit? Hanggang ngayon panalangin mo, dumating na ang kaharian mo. Dumating na ang kaharian mo. Yun yung mali. Para bang yung salitang, peace be upon him. Patay na nga yung puno mo, peace be upon him. Namamaya pa na nga, peace be upon him pa. Ha? Yun din ang ibig ko sabihin. Saan ako nanggaling doon? May nagkikwento po. Yeah. Nagkwentong mangaral, pagpalain ng binasa. Babasahin mo yung Biblia, pagkatapos sasabihin mo, pagpalain ng ating binasa, that proves inosente ka sa sinasabi mo. Bakit? Hindi ka pa nga pinapanganak, pinagpala na ito eh. Kaya nga ang tawag dito, Scriptures inspired of God. Mga kasulatang kinasihan ng Diyos. Pinagpala na ito eh. Ang dapat sana, hindi, binasa mo. Pagkabasa mo, pagpalain nawa tayong bumasa. Ayon. Hindi, pagpalain nawa ang ating binasa. Kundi, ang dapat sana, pagpalain nawa tayo sa ating pagbabasa. Ayon, ang dapat nating sabihin. Hindi. Babasahin mo, sabi mo, pagpalain ng binasa, nagpapakita ng iyong kaimpertinentihan sa sinasabi ng Biblia. Yun po ang ibig ko ipunto sa inyo, mga kapatid. Kaya natin hinahalaw sa Biblia, inaalam natin kung sa Pilipinas magkakaroon ng katotohanan, kailangan para magkaroon dito ng katotohanan, makapasa ang isang mangangaral sa mga sinasabing ito ng Biblia. Una, kailangan humarap na subok sa Diyos. Bakit subok sa Diyos? Kasi hindi subok yung nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi yung mga ipinagtatagubilin ng Panginoon. Yun ho ang nakasulat sa Biblia. Hindi subok yung ang sarili niya ang naglagay sa kanya. Marami ngayong mangangaral kumuha ng titulong apostol. Tanong ko, saan talata ng Biblia mo kinuha yung titulo na yan para isaksak mo sa sarili mo? Saan? Meron bang talata ng Biblia ang magpapatunay na binigyan ka ng Diyos ng karapatan gamitin yung titulong apostol? O ikaw naman evangelist. Sabi mo ikaw yung beloved evangelist. Sabi mo evangelist ka. Asan sa Biblia yung karapatan mong kinuha na ikaw ay matawag na evangelist? Kanya-kanya kuha ng titulo, pagandahan. Yung isa naman, reverend. Villanueva, reverend. Yung isa, Reverend Sobre Peña. Yung isa naman ay Pastor. Reverend Pastor. Ayan. Yan, asan yan sa Biblia? Nakapasa ba kayo sa criteria ng Biblia para bigyan nyo ng inyong mga sarili ng tawag na kung ano-anong pinagkukuha nyo? Ayan ang sinasabi ko, mga kapatid. Kasi kailangan, ang ituturo mo sa tao, ano mang ipakikita mo sa TV screen na magiging bahagi ng paniniwala ng tao, kailangan meron kang biblical basis. Meron kang biblical truth na pinagbabatayan nung ginagamit mong karapatan. Sa Pilipinas, sinabi ni Ginoong Manalo, siya raw ang sugong anghel sa sikatan ng araw, kailangan patunayan mo, nakapasa ka sa kriteria ng Biblia para maging sugo ka ng Diyos. Ang unang-una, kailangan ng isang sugo ay, tapat. Yung tapat ang makapagtuturo sa mga iba. Ayon. Ikalawa, kailangan subok
sa Diyos. Ikatlo, pakinggan nyo. Sa unang Timoteo 4:16, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Humanap kayo ng ganitong tao. Pag nakakita kayo, yun, pwede yun. Sino ito? Pakinggan nyo. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Tingnan ninyo, yung mga ngaral, tagapagligtas yan eh. Pero mo yun, pwede kang kasangkapanin ng Diyos para maging tagapagligtas. May bilin para makapagligtas ka. Ulitin natin. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Asan ho ang kaligtasan ng nakikinig? Sabi ho sa Biblia, mag-ingat ka sa iyong sarili, mag-ingat ka sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng nagsisipakinig sa iyo. Sa mga kapatid, ang kaligtasan ng nakikinig dependent doon sa pinakikinggan. Kaya nga naglagay ang Diyos ng pakikinggan at ng makikinig. Ang ikaliligtas ng nakikinig, dependente doon sa pinakikinggan. Sinong pakikinggan mo para ka maligtas? Ang sabi sa Biblia, yung mangangaral na nag-iingat sa kanyang sarili at sa kanyang tinuturo. Ayon, tingnan ninyo meron tao, hindi nag-iingat sa kanyang turo. Kung magturo, talaga namang kahit ano maisip. Kaya ang tawag ko sa pananampalataya na yung kolorum. Walang guidelines. Walang pirming doktrina yung kung ano maisip niya. Turo sa miyembro. Kung ano maisip. Ang lahat na lumalaban sa akin, 2 buwan mabubulag. Naisip niya, 2 buwan mabubulag. Ngayon, awa ng Diyos, 2 taon nang mahigit. Hindi naman nabubulag yung lumalaban sa kanya. Isa na ako ron. Tapos sabi, minsan, Mayo 1, lilindol. Ayan. O yung mga miyembro naman, hallelujah, praise the Lord. Nagdidikri ka ang mahal na pastor. Tingnan mo, kadidikri mo, napasama tuloy. Nagdikri. Pagdating ay kalumpapa, tutubuan ng sungay, I decree. Mabuti pa ang dinikri mo ganito. Paglaki nung kalabaw, magkakasungay. Ayun, tiyak na lilitaw yun. Dahil kalabaw talaga yun. Pero yung papa, palalagyan mo ng sungay, hindi naman kalabaw yun. Paano magkakasungay yun? Yun ang masama Kung ano maisip. Kaya ang sabi ng Diyos, mag-ingat ka sa yung turo. Yung turo mo, ingatan mo. Huwag basta turo ka ng turo. Baka kung ano maisip mo, tinuro mo. Nakaisip. Para tayo magpapasok ng pera, humingi tayo ng miracle seed faith. Asan sa Biblia yun? Miracle seed faith? Asan yun? Yung prayer request? Asan yun? Nako, luluwa mata nung nagturo niya, hindi makakabasa sa Biblia ng miracle seed faith. Meron pang palay na ipinadadala sa miyembro. Palay. I-enclose sa envelope, tapos ibabalik mo, may pera. Di ba? Ako ba, pagtataguan pa ninyo ko dyan? Yung mga victorious army na yan ni, anong pangalan nun? Si Cirulo. Isa pang negosyante ng palay yun. Aba, yung miyembro nilang isang naging kaanib dito, pinadala ng palay, tapos pinababalik yung pera, ikapu God's victorious army. Saan mo pinagkukuha sa Biblia yan? Meron ba nun? Wala naman sa Biblia. Not a slight hint of that teachings in the Bible. Wala ho yan. Kaya ang Diyos may tagubilin sa mga ngaral Mag-iingat ka sa iyong turo. Saan pa? Sa iyong sarili. Bakit? Pag ito sarili to, di mo iningatan, maraming kabagsak ito Maraming gusto to, ayaw ng Diyos Di ba? Ito sarili ng tao, pag-uusap por tao lang, walang personalan. Pag-uusap por tao, kakain ka, gusto mo? Siyempre, masarap. Mag-aasawa ka, gusto mo? Siyempre, maganda. Mambababae ka, gusto mo? Siyempre, dalaga.
Lahat ng gusto ng sarili, yun yung masarap eh. Eh pag hindi mo iningatan niya, baka mamaya makita mo yung miyembro mo, maraing magagandang dalaga. Lahat ipatawag mo sa sentral. At paglabas buntis na. Ha? Siyempre, ganun yung mga mangaral eh. Ha? May power sa miyembro, patawag mo si kapatid. At meron lang kaming pag-uusapang mahalagang bagay. Ay nung kausap na, kapatid, naniniwala ka bang ang mga sinugo ng Diyos ay dapat na paligayahin? Sumagot naman si dalagang tanga, opo. Ikaw ba, nakahanda ka bang paligayahin mo ang sugo ng Diyos? Siyempre, mahihiya ka. Opo. Kiss. Akala nyo kwento yan? Totoong nangyari yan. Yan ang ipinagtapat sa akin ng isang kapatid na taga roon sa Macabebe, Pampanga. Yun mismo ang ginawa sa kanya nung kanyang sugo. Bandang huli, nagpamasahe raw. Ito nyo? Mag-iingat ka sa iyong sarili. Bakit? Maraming gusto ang sarili. Siyempre, ano gusto mo sasakyan? Jeep na karag-karag o Mercedes-Benz? Yung bomb-proof. Sino sa inyo ang tatanggi na makasakay sa Mercedes-Benz? Sarap yata sumaka. Ako natikman ko yung Mercedes-Benz eh. Nasakay ho ako dun sa Mercedes-Benz na may-ari ng Victory Liner. Ha? Naku, napakasarap ng tagtag. Kahit nandun sa lubak, ay parang hindi nalubak. Yung jeep naming saraw nung araw, pag nalubak, pati ikaw nalulubak na sa loob eh. Umaabot yung ulo mo doon sa... di ba? Kung ikaw mamimili, por tao, alin lang masarap? Sumakay sa owner jeep o sa isang Mercedes-Benz na bomb-proof, which is worth 15 million pesos. Kung hindi ka mag-iingat sa sarili mo, baka mamaya kapapangarap mong makasakay doon, manghingi ka na ng miracle seed, faith, love offering, pati kalye, puntahan mo na, lahat ng pera, hinahagilap mo na sa tao. Ayun, ang mas mangyayaring masama ron. Kaya ako, sabi ko sa mga kapatid dito, huwag kayong mag-aalala. Mga kapatid, pangako ko sa inyo, hanggang mamatay ako, hindi ako sasakay sa Mercedes-Benz na akin. Ayun. Pwede, kung makikisakay ako, pwede. Pero, kung akin, hindi ako sasakay. Bagay, pwede kung bumili ng Mercedes-Benz. Kung ang abuloy ng miyembro rito, bibili ko, makakabili rin ako. Hindi ba? Pwede rin ako patayo ng palasyo, akala nyo? Sila lang ba pwede magpatayo ng palasyo, kami rin ba? Pero hindi ho namin ginagawa yun. Kasi meron ngang restraints ang Biblia. Hindi po pwedeng mangangaral ka ng Diyos, magbuhay anghel ka o kaya ay magbuhay milyonaryo ka. Hindi yung bagay sa mangangaral ng Diyos. Alam nyo sa Kristiyano, miski magdamit, bawal yung maringal na damit eh. Paano ka magbubuhay ng luxury nun? Maringal na damit lang, binabawal ng Diyos eh. Pakinggan nyo. Sa unang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 3, ganito ating mababasa, kapatid na Willie. Nahuwag sa labas ang kanilang paggayak, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Kita nyo? Yung magbihis lang ng maringal na damit, pinagbabawal sa isang Kristiyano eh. Tapos ikaw naman, pastor, ang damit mo ginto. May mga pastor ho, ang sombrero ginto, ang sandalyas ginto, ang damit ginto, ang burda ginto. Bakit? Ba't saan mo kinuha yun? Si Kristo hindi gumawa ng ganun eh. Yung pinakadakilang mangangaral na sinugo sa lupa, hindi nagdamit ng ginto. Hindi. Si San Juan Bautista, ang damit, balat ng hayop, ng kamelyo ba? Ang nakalagay, balat ba ng kamelyo? Kamelyo po. Kamelyo. Walang burdang ginto. Mga mangangaral ngayon, investment lang, talagang malaking kayamanan ng mahirap eh. Biro mo, nabalitaan ko isang pastor, ang sapatos 12,000. Biro mo, 12,000 sapatos ng pastor mo. Tapos, ang sasakyan, Mercedes-Benz na 15 million. Tapos may palasyo. Tapos ikaw nasa squatter, nag-aabuloy ka. Anong kagaguhan yun? Aabuluyan mo yung milyonaryo, ikaw ang mahirap. Ano yun? Baliktad?
O tiwarik na talaga isip nyo, ayaw nyo na ng totoo? Di ba tiwarik ang isip mo niya? Ikaw ang mahirap, aabuluyan mo yung mayaman? Yun ang masama. Pinayayaman mo ng pinayayaman yung mayaman, ikaw na mahirap ng hirap ka. Sabi ng pastor, siksik, liglig, umaapaw. Pero pala, ang nasisiksik siya. Ikaw naman napipit-pit. Pit-pit, piga, walang laman. Yun naman, siksik, liglig, umaapaw. Ayun. Kaya yung mayaman, mga pastor, ang naghihirap, mga miyembro. Pero kung sabihin sa pulpito, pinagpapala ang mga kapatid. Hindi ako naniniwalang totoo yan. Anong pinagpapala? Yung mga miyembro mo, may utang sa akin. Oo. Paano mo sasabihin pinagpapala ang miyembro mo, nangungutang hindi makabayad? Hindi ganun ang pinagpapala na nangungutang hindi makabayad. Ang pinagpapala siguro ng kanyang tatay na nasa impyerno, yung pastor. Pinarami na ng pinarami kayamanan. Kasi hindi nag-iingat sa sarili. Sabi ng Biblia kasi mag-ingat ka sa iyong sarili. Baka ang gusto ng sarili mo, labag sa sinasabi ng Diyos. Maraming gusto ito Ito sariling ito. Gusto nito, masarap na pagkain, mag-arang damit, mga alahas, karangalan, katanyagan. Ang gusto nito, kung halimbawa ikaw medyo mahilig, yung mga babaeng, lalo na yung mapuputi. Ayun. Lahat ng maputing hita, kanya. Huwag kayo kang kikibo, Diyos ang hihipo. Walang. Bakit ba nagkaroon ng ganong kawikaan? Di ba totoo yun? Nako kung wala nga sana akong kilalang anak ninyo. Anak ng pastor iba dyan, bawal mag-asawa pero may anak Di ba? Meron ganyan mga pastor, bawal mag-asawa pero may anak. At ang masama, sa iba-ibang babae ang anak. Nagkalat ang lahi. May taga Divisoria, may taga Espanya, mayroon taga sa Quezon City. Ganon. Kaya yung relihiyon, mga kapatid, pag hindi tayo nagsuri dyan, puro kasalaulaan na nangyayari dyan. Ang pinakamataas na ipokrasya. Ang pinakamataas na pagpapaimbabaw sa tao, nasa relihiyon. Ang pinakamahusay artista, nasa relihiyon. Yung mga pastor. Naku, umiiyak pa. Kaya lang, walang luha. Oo. Tira Jesus! Tingnan mo ito, walang luha. Ang sarap batukan, Biro, mahusay arte. Ganon ang mga pastor. Kaya, ang hinahanap po ng Diyos, unang-una, tapat Nag-iingat sa kanyang sarili, nag-iingat sa kanyang turo, sapagkat ang sabi ng Diyos, sa paggawa nito, ang sarili mo ang ililigtas mo, pati ng nagsisipakinig sa'yo. Yun. Kaya yun nung kaligtasan, nandun ho yun sa tapat, na nag-iingat sa kanyang sarili at sa kanyang turo. Ano pa ang gusto ng Diyos sa mga ngaral? 4:12. Nito pa rin unang Timoteo. Pakinggan po ninyo. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ayon. Wag ang wikang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, sabi ng Diyos sa mga ngaral. Kaya huyang mga ngaral, kahit bata, hindi ko bawal na maging mangangaral yung isang bata. Kagaya ni Jeremias, nang siya'y suguin ng Diyos, bata pa siya. Si Kristo, nang siya'y mag-umpisang mangaral, 30 years old siya. Bata pa siya noon. Nang si Timoteo ay mangaral at maging ebanghelista, bata pa po siya noon. Ang sabi ng Diyos kay Timoteo yung ebanghelista, sa pamamagitan ni San Pablo, huwag hamakin ng wika ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananampalataya, sa pananalita, sa kalinisan, sa pamumuhay, sa pag-ibig. Ayon. Kaya yung mga ngaral, uliran yon, molde, example, ng mga nagsisisampalataya. Uliran sa kalinisan, hindi siya marumi. Walang marumi sa kanyang puso. Maaari sa paningin ng tao, kagaya ni Kristo, ipinalalagay nilang marumi, kagaya ng mga apostol, pero sa talagang realidad, walang karumihang daladala ang mga apostol sa kanilang sarili.
Nagkakasala sila, pero wala silang maitim na budhi sa kapwa. Sa pamumuhay, ulirang ka. Halimbawa, ikaw ay ama, pakikita mong ulirang ka sa kapwa mo ama, na nag-aayos ka ng iyong pamilya. Mahal mo ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Kinakandili mo sila ayon sa palatuntunan ng Diyos. Halimbawa, binata kang mangangaral, ulirang ka sa kapwa mo binata. Halimbawa naman ikaw mangangaral na gustong maligtas yung inaakay mo, sa anumang paraan ng pananalita at sa paraan ng kalinisan at ng pananampalataya, number 1 ka. Hindi ka huli sa pananampalataya. Ikaw ang uliran eh. Ikaw ang kinukunan ng halimbawa ng nakakakita sa iyo. Sa mga bagay hong ito, kinakailangan natin sa Pilipinas, makakita tayo ng ganito na pwedeng gawing uliran o modelo ng mananampalataya sa pag-ibig sa kapatid, sa pagmamalasakit sa kapwa-tao. Ayan, magagawa mo siyang uliran. Magagawa mo ang uliran ng kanyang pamumuhay. Hindi siya mandaraya sa kapwa. Hindi siya manluloko. Ayon, magagawa mong uliran sa anumang daanin, maging sa pangangaral. Kaya sa Pilipinas, kung meron tayong makikitang ganitong mga tao, ito po pwede itong maging kasangkapan ng Diyos na pagkalooban ng katotohanan. Ang isa pang mahalaga ay ito. Sa 2 Timoteo Kapitulo 2 at versikulo 21, ganito po ang ating mababasa. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Naalala ko yung kanta ng Born Again. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas. Mali yun eh. Mali. Kung sino man ang nagletra, payo lang naman ito. Huwag namang ipagdaramdam. With due respect. Bakit? Kung kaya mo bang magkaloob ng mamahaling hiyas at saka ng gintong nilukob ba? Nilukob. O, kung kaya mo bang magkaloob ng mamahaling hiyas, palagay mo tatanggapin ng Diyos? Ba't ganun ang awit? Hindi, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas, ginto, iloko. Ibig mo sabihin, kung meron kang ginto at mamahaling hiyas, tatanggapin naman ng Diyos. But, interesado ba ang Diyos doon sa mamahaling hiyas? Hindi. Maaari yung pastor, interesado ron. Pero ang Diyos, hindi. Kaya yung takbo ng awit, mali eh. Pero may maganda. Meron tama. May maganda. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong niloko, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Ang sabi nung kanta, no? Ang tanging alay ko, puso't kaluluwa. Ang kahilingan ko ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. O yan. Alam nyo, ang Diyos gumagamit talaga ng kasangkapan eh. At gusto kong basahin uli yung talata. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri,
pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Ayun. Naghahanap ang Diyos ng sisidlang ikapupuri. Sisidla na parang container. Kasi yung aral ng Diyos, ilalagay dun sa loob niya eh. Kaya siya tinatawag na sisidlan. Kaya si San Pablo, nung tawagin siya ng Diyos, tinawag siya ng Diyos bilang sisidlan. Pagsisidlan ng aral, 9:15 ng gawa. Pakinggan niyo. Dadapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Ayun. Sabi kay Pablo, si Pablo ang wikay, sisidlang hirang sa akin. Kaya ang tao, ginagawa ng Diyos na sisidlan. Ikaw maglalagay ka ng isisilid mo, malinis yung isisilid mo. Ano ang gagamitin mong sisidlan? Natural, malinis din. Kung alin nga ang wika ang malinis sa alinman sa mga ito, siyang magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kaya, naghahanapan Diyos sa isang bansa ng isang sisidlang po pwede niyang pagsidlan ng kanyang aral. At ang hinahanap ng Diyos, yung malinis, nakahandang sisidlan para mapagsidlan ng salita ng Diyos, nakahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kaya maghahanap ka ng mga aral, kailangan yung malinis. Paano mo makikita? Hindi mo naman nakikita puso ng tao. Ayan. Yan ngayon ang ating resolbahin, mga kapatid. Ang tanong, kung may mga ngaral na pwedeng paglagyan ng Diyos ng aral, dito sa Pilipinas ay pwedeng magkaloob ang Diyos ng katotohanan. Anong klaseng mga ngaral yung pwedeng magkaroon ng salita ng Diyos? Magkaroon ng unawa sa salita ng Diyos. Pakinggan nyo sa isang talata ni Daniel Kapitulo 12, versikulo 9 hanggang 10, ganito ang sinasabi ng kasulatan, mga kapatid. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Tingnan ninyo, tinutukoy itong ating panahon, no? Panahon ng kawakasan. Ang salita ika ng Diyos, nasarahan, natatakan pa. It is not only closed, but it is sealed. Nasarhan, natatakan, hanggang sa panahon ng kawakasan. Ano ngayon ang sabi sa panahon ng kawakasan? Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Kita nyo? Ito salita ng Diyos. Pansinin nyo, mga kababayang Pilipino. Sabi ho sa Diyos, ng Diyos sa Biblia, ang salita na sarhan, natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Sa panahon ng kawakasan, marami ang lilinisin, marami ang papuputiin, marami ang dadalisayin. Ngunit wala sa masasama na makakaunawa. Nang alin? Nung nakasarang salita. Wala sa masasama na makakaunawa. Silang pantas ay makakaunawa. Kaya alam nyo, kung ipagkakaloob man ng Diyos ito, hindi ito maintindihan ng masasama eh. Kasi ang sabi sa Biblia, wala sa masasama na makakaunawa. Tandaan nyo, pag ang mga ngaral walang unawa sa Biblia, masama yun. Tama ho ba ako? Hindi. Sabi ng Diyos wala sa masasama na makakaunawa. Wala sa masamang makakaunawa. Pagka nakakita ka ng nakakaunawa, ano ibig sabihin? Pag nakakaunawa, hindi masama. Di ba? Pagka walang unawa, masama. Kahit na yun ang pinakamabait. Kahit na ihalal mo pa yun na man of the year, most outstanding. Pero walang unawa sa Biblia, sa kriteriyo ng Biblia, masama pa rin yun. Dahil sabi ng Biblia, wala sa masasama na makakaunawa. Kaya mahirap mong makita yung unawa Yun ang number 1 sa lahat Maghahanap ka ng mga ngaral para makita mo ang totoo, kailangan yung nakakaunawa. Ang katunayan, pakinggan nyo sa Kawikaan, Kapitulo 3 at versikulo 13, ganito nakasulat, mga kapatid. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kita nyo?
Mapalad ang wika, yung tao na nakakasumpong ng karunungan. Yung tao na nagtatamo ng kaunawaan. Bakit mapalad yun? Kasi wala namang makakaunawa. Yung masasama, hindi makakaunawa. Pag nakaunawa ka, iba ibig sabihin nun. Mapalad yung tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kailan ba ako nasa Paranaque? Noong Miyerkules, may isang panauhing iglesia ni Cristo nagtanong. Ang tanong niya ganito, Mr. Soriano, sabi ho nung pastor namin, hindi raw ho batayan yung kabisado ang Biblia. Para yung pastor totoo sinasabi. Sabi niya, no? Sabi ko, sino may sabi sa'yo? Yung pastor daw niya. Kung basahin ko sa Biblia, na yung pagkakabisado mo ang Biblia, kung talagang kabisado mo, no? Although I do not claim to have memorized the Bible. Not even once na nag-claim akong kabisado ko ang Biblia. Kahit minsan, hindi ko sinasabi yun. Pero, pag nakakita ka ng taong kabisado ang Biblia, aba, tinamaan ka ng magaling. Paano mong makakabisado yan kung sa sarili mo? Salita ng Diyos yan Hindi mo naman kayang tandaan lahat yan Pero pag nakakabisado mo yan, it means something. And that is a very good thing. What does that mean? Pakinggan nyo sa Hebreo 8:10. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, Ano yun? ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayang ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan. Kita mo na? Kailangan mo pa bang turuan yon? Sabi ng Diyos, ito ang pakikipagtipang gagawin ko sa kanila. Doon sa mga taong pakikipagtipanan niya, anong gagawin ng Diyos na tipan? Ilalagay ko ang aking kaisipan sa kanilang mga kaisipan, at sa kanilang puso isusulat ko ang mga yaon. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayang ko, at hindi na kailangan turuan pa siya ng kanyang kapatid. Pag nakakita ka ng kabisado na Biblia, aba, hindi biro yun. Ibig sabihin, pinakipagtipanan na ng Diyos yun. Nakatipan ng Diyos yun. Kasi ito ang tipang gagawin ko Ilalagay ko aking kautusan sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso aking susulat. Kaya pag nakakita ka ng mga ngaral, kabisado Biblia, napakapalad noon. Sabi sa Biblia, mapalad ang tao na nagtatamo ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ayun ang sabi sa Biblia. Pwede mo ba biruin yung karunungang nasa Biblia? Hindi mo naman makukuha. Tingnan ninyo nga yung mga nagsipag-aral ng Biblia. Mga seminaryo ang pinag-aralan nila, di ba? Mag-isip kayo. Hindi ba sa kanilang pag-aaral sa seminaryo, ilang taon? 10. 11. Tanong ko ngayon. Tanong ko. Yung ba nag-aral na 11 taon sa seminaryo? Kabisado man lang kahit yung Henesis? Sige nga. Kaya pagka nakabisado mo yung salita ng Diyos, although I do not claim to have memorized the Bible, pero ako naniniwala, somebody who have memorized the Bible by heart, the words of God by heart, that somebody is somebody really. Talagang somebody yun. He is a nobody person. He is somebody. Bakit? May biro mong makabisado mo yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, kumbaga sa container, nilagay sa iyo ng Diyos yung salita niya. At pagka nilagyan ka, ibig sabihin, para sa Diyos, malinis ka. Dahil hindi naman ilalagay ng Diyos yung kanyang salitang malinis sa taong marumi. Tama po ba yun? Pakinggan nyo, sa 14:4 ng Job, ganito ating mababasa. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Sino nagtatanong niyang, kapatid na Willie? Ang Diyos po. Anong tanong ng Diyos? Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Anong sagot ng Diyos? Wala. Siya nagtanong, siya rin sumagot Sino makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Tanong ng Diyos. Sinagot niya rin. Ang sagot niya, wala. Kaya,
pag sa isang tao'y nakakuha ka ng malinis na bagay, ang ibig sabihin, yung tao na yon para sa Diyos, malinis yon. Dahil pag marumi, wala kang makukuhang malinis sa marumi. Yan ang dapat nating makita. Ano po ibig ko sabihin? Pagkakabisado mo yung salita ng Diyos, batayan nyo na ikaw sa Diyos. Dahil hindi mo makakabisado yan kung hindi ka sa Diyos Hindi naman ilalagay ng Diyos. Kahit nakabisaduhin mo, mawawala uli yan Kabisaduhin mo at maaalis uli yan. Si Satanas akala nyo ba si Satanas hindi niya alam ang katotohanan? Sino naniniwala sa inyo? Na si Satanas may alam na katotohanan? Meron ba? Tingnan ninyo ang kalibre ni Satanas. 8:44 ni Juan. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Bakit? At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan. Tanyo, si demonyo, si Satanas, siya ikay isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa once in his lifetime, nasa katotohanan siya. Totoo naman Dati naman si Satanas kasi hindi naman basta Satanas agad siya. Siya isang kirubin, isang masakdal na kirubing tinatawag sa natala sa umaga. Pero yung kanyang kalagayang napakaganda, iniwan niya at nagrebelde siya sa Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, sabi ni Kristo, hindi siya nananatili sa katotohanan. Bakit? Once in his lifetime, nasa katotohanan si Satanas. Kaya halimbawa, mayroon man nagkakabisado ng Biblia, pwede makabisado mo for some time. Pero para yan ay maging isang lifetime na nakakabisado mo yung salita ng Diyos, mahirap magawa ng taong masama yon. Hindi matatanim sa puso mo yan pag masama ka. Kaya ako naniniwala mga kapatid, maghahanap tayo ng mga ngaral na sasamahan natin. Hanapin niyo yung mga ngaral na nakakasumpong ng karunungan, nagtatamo ng kaunawaan. Kasi yung masasama, wala ka sa masasama na makakaunawa kahit sunugin ang kilay ng taong masama sa pagbabasa ng Biblia. Wala kang pag-aasa, no chance. Gusto mo, mula umaga hanggang hating gabi, magbasa ka na magbasa. Sunugin mo kilay pati bigote, hindi mo maintindihan. Bakit? Sinabi ng Diyos sarado wala sa masasama na makakaunawa. Pag ang Diyos na nagsabing wala, talagang wala. Nagtataka nga lang ako sa mga iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo Tanungin niyo sa akin kung bakit. Sabi ng Biblia, walang tao na hindi nagkakasala. Meron ba? Wala. Sabi ng Diyos, walang tao na hindi nagkakasala. Ba dinugtungan? Wala ikang taong hindi nagkakasala maliban kay Kristo. Kasi ang paniwala nila si Kristo tao. Meron ba sa Biblia noon? Ang nasa Biblia, walang tao na di nagkakasala. Unang Hari 8:46. Walang tao na hindi nagkakasala. Kaya basta tao, nagkakasala. Si Kristo, hindi nagkasala dahil hindi talagang tao. Ayon. Ginagawa nila, dinudugtungan. Walang taong hindi nagkakasala maliban kay Kristo. Iniaan kasi Kristo doon sa salita. Mali yun. Maling pakahulugan yun. Basta sinabi ng Diyos wala, talagang wala. Sabi ng Diyos, wala sa masasama na makakaunawa. Meron ba makakaunawa ng salita ng Diyos sa taong masama? Wala. Ano ibig sabihin? Pag nakaunawa para sa Diyos, hindi masama. Yun ang hanapin nyo sa Pilipinas, mga kabatid. Meron ba makakaunawa ng salita ng Diyos sa taong masama? Wala. Ano ibig sabihin? Pag nakaunawa para sa Diyos, hindi masama. Yun ang hanapin nyo sa Pilipinas, mga kabatid. Ngayon, meron nagtanong sa akin nung makalawa, sino kayo, Mr. Soriano? Mahirap naman letrahan ko yun. Hindi ba, no?
Basta ang sabi ng Biblia, mapalad yung taong nakakasumpong ng karunungan. Hindi, maghanap ka na may karunungan, hanapin mo. Makikita mo yun eh. Kasi sabi ng Diyos, humanap ka't ikaw ay nakakasumpong. Hindi, maghanap ka. Pakinggan mo lahat ng mga ngaral. Aalamin mo kung sino sa kanila may daladalang karunungan, kung sino may daladalang unawa, doon ka sumama. Halimbawa, nakita mo ang may daladalang karunungan. Karunungan ng Diyos, hindi karunungan sa sanlibutan. Iba kasi yung karunungan sa sanlibutan kaysa karunungan ng Diyos eh. Pakinggan nyo. Bago natin ituloy. Unang Korinto 2:6. Ganito ating mababasa. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Iba yung karunungan ng Diyos, iba yung karunungan ng sanlibutan. Ang sabi ni San Pablo, nagsasalita kami ng karunungan, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutang ito, sapagkat ang mga ito nauuwi lang sa wala. Sinasalita namin ng karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yung karunungang itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutang ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kaya po, ang karunungang sinasabi ko na ang hahanapin yung mga ngaral, yung may daladalang karunungan, hindi yung abugasya, hindi yung karunungan ng inhinyerya o kaya ng filosofiya. Hindi yon. Ang hahanapin nyo, yung karunungang mula sa Diyos. At sabi ng Diyos, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yun ang hanapin ninyo, mga kapatid. Dito sa Pilipinas, kung gusto ng Diyos maligtas ang mga Pilipino, sa Pilipinas magpapalitaw siya ng tao na nakakasumpong ng karunungan at ng tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sino yon? Kayo nang makakapagsabi. Pakinggan nyo lahat ng mga ngaral kung sino may daladalang karunungan at may unawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Yan po ang ating masasabi dyan. Mahirap na yan ating ituro. Baka kung magkaturuan sabihin pa Sabi nga ni San Pablo, minsan natatandaan ko, gusto ko lang unawain nyo itong babasahin ko, para wag nyo kung mapagkamalian ng masama. Kasi kung di nyo uunawain ito, mapapagkamalian nyo ko Minsan naalala ko si Pablo, meron siyang gustong sabihin, hindi niya masabi. Alam nyo kung bakit? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 12:1. Kinakailangang ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi nararapat, ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa 3 langit. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri maliban na sa aking mga kahinaan, sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan, ngunit nagpipigil ako, baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. Kita nyo, meron siyang gusto ipahiwatig si San Pablo. Tungkol ka doon sa taong ibinabalita ko sa inyo na yon, ay nagmamapuri ako.
Pero tungkol sa sarili ko, hindi ako nagmamapuri. Baka mamaya. Sa bagay, kung ako ikay magmamapuri, hindi naman ako magiging mangmang sapagkat ang sasabihin ko lang naman yung katotohanan. Alam naman ni San Pablo, siya nga yun inagaw hanggang sa paraiso, nakarinig ng mga salitang hindi masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kaya alam niyo yung mga mangangaral na presentado alsado, huwag kayo maniniwala ron. Alam niyo ba kahulugan ng presentado alsado? Siya mismo pinakikilala niya sarili. Ako ang sugong umaakyat sa hagdanan ng Mega Mall. Ako, man of God. Ako ganire, ako ganon. Nako, yun ang masama. Delikado yun. Pag ganon ang mangaral, presentado alsado. Kumbaga, maraming libadurang nalagay doon. Alam naman natin na itong kulista. Nakakita na kayo ng tinapay na nilibadurahan? Mandaraya umbok na umbok yung palalaman na hangin. Ayun, yun ang tawag sa amin nung araw, pilosopong kangkong. Akala mo, tuwid na tuwid yung kangkong, ano? Wala pala laman yung loob ng tangkay. Kaya ang tawag, pilosopong kangkong. Merong mga ganong mga ngaral ngayon, na kung tignan mo, pa-Amerikana pa lang, maniniwala ka ng sugo. Pati kumpas. Maniniwala ka sugo, naka-Amerikana Pag in-examine mo sa Biblia, 3 talata lang ang alam, bali pa yung 3. Kaya, kung kayo maghahanap, pagbutihin nyo mga kapatid. Hindi ko sinasabi kung sino yon. Basta, kung matupad dyan sa bansang ito, meron taong nakakasumpong ng karunungan, nagtatamo ng kaunawaan sa salita ng Diyos, makisama kayo ron. At yung unawa, yun kaloob ng Diyos. Hindi mo nakukuha ng tao sa eskwela yun Yung aral-aral dyan ng yung mga pibyas dyan na sila raw nag-aaral sa Bible School, nag-aaral sila hermeneutics, the science of interpreting the Bible. How dare you? Who are you to interpret the Bible? Sino ikaw mag-i-interpret ng Biblia? Kaya nga mali-mali pagkakilala niya Once saved, always saved. Pag tinanggap mo si Kristo, ano man ang mangyari, ligtas ka na. Bobo! Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Meron tinanggap na si Kristo, tinanggap na salita ng Diyos. Pag lumiko sa bandang uli, hindi rin ligtas. O sasabihin mo, once saved, always saved. Yung paniniwala na yan ng Baptist, napakalaking panluloko sa kapwa-tao niyan. Once saved, always saved. Di totoo yan. Basa, pakinggan nyo sa 6:4-6 ng Ebreo. Sapagkat tungkol sa minsang mga nangaliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Kita mo, nahihiwalay pa ba o hindi na? Nahihiwalay, pwede pa si Judas nga, apostol, laging Judas. Nag-trader pa apostol yun Ay sasabihin, once saved, always saved. Di totoo yan, panluloko yan. Kaya yung mga miyembro, abusado, ligtas na kami. Tapos magkakanta na, alive, 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 alive. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive. Alive? Si Jesus mo, alive forevermore? Hindi. Yung Jesus mo nga, patay Bakit patay? Pakinggan mo kung ba't namatay. Sa 6:4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Bakit? Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Kita nyo yung mga nagpapakalublob sa masama, nakakilala ka na ng katwiran, yung pang masama ang gusto mo, pinapako kanilang muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay nilang muli sa isang hayag na kahihiyan. Hindi ba si Kristo nung ipako sa krus inilagay sa hayag na kahihiyan? Akala nyo si Kristo nung ipako sa krus walang saplot? Nagtataka lang ko doon sa mga gumawa ng retrato may bahag. Wala yung kahit isa, wala. Kaya nga yung mga Maria, yung mga babae, hindi makalapit dun sa krus, nandun sa may malayo. Basahin nyo sa Ebanghelyo.
Hindi makalapit. Nahiya sila. Biro mo hinubuan si Kristo ron. Hindi lagay sa isang hayag na kahihiyan. Yung kalagayan na yun ni Kristo, nauulit yun sa ating panahon. Pag ang isang taong nakakilala ng katwiran, ayaw ng katwiran, nakarinig ng kaligtasan, ayaw ng kaligtasan, nakakita ng katwiran ay humiwalay pa, nakakita ng katwiran, inabuso pa, nilalagay kanilang muli ang anak ng Diyos sa isang hayag na kahihiyan. Ipinapako nilang muli sa ganang kanilang sarili. Kaya yung Kristo sa kanila, patay. Pinapatay nila uli, pinapako uli sa krus. Ganon. Kaya sasabihin mo, once save, always save. Mali yun. Wrong perception. Yan ay paliniwalang panluloko sa kapwa. Na pagka tinanggap si Jesus, personal na tagapagligtas, ligtas na. Sino sabi sa'yo? Ha? Hindi na raw ikaw po pwedeng yun ay mawala pa. No, hindi totoo yan. Mali yan. 13:5, ikalawang Korinto. Pakinggan nyo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? Kita nyo? Hindi tinatakwil, nasa iyo na si Kristo, pero pwede ka pang itakwil. Kaya sasabihin, once save, always save. Osas, mali po yan. Ngayon, yun ay nag-aral sa Bible school yung mga yon. Pinagmamalaki, natuturo sila ng hermeneutics. The science of interpreting the Bible. Who taught you that science? Who are you to interpret the Bible? It is the Bible that is going to interpret itself. Hindi ikaw ang mag-i-interpret ng Biblia. Kaya nga nagkakagulo tayo. Kanya-kanyang interpretasyon eh. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat, yung makaunawa ang mangaral. Mapalad ang tao, nakakasumpong ng karunungan, ang taong nagtatamo ng kaunawaan. Pag kami unawa, makikita mo ang turo nun. Walang kontra-kontra, walang kontradiksyon. Ang turo ng taong may unawa, walang kontra. Pakinggan nyo sa 8:8 hanggang 9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Tanyo ang salita ng aking bibig, pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa. Matuwid sa kanyang nakakasumpong ng kaalaman. Kaya yung mga ngaral na may unawa, lahat ng salita ng Diyos malinaw doon, hindi malabo. Marami tayong mga nakikita ngayon, yung sinasabi malabo eh. Hindi man malabo yun. Muulan mga kapatid, biyaya ng Diyos yan. Balik ta rin ang payong, sahuri ng biyaya ng Diyos. Labo. Ang labo. Biyaya pala ng Diyos yung ulan. Ba't naman payong ay pinansahod mo? Tatagos uli yun. Kumuha ka ng drum. Maglagay ka ng malaking alulod. Kung gano'n. Kung talagang yun ay biyaya. Walang. Yan. Kaya nabibiyayaan lang naman dyan yung pastor eh. Yumayaman na yumayaman. Pati pangalan ng Diyos binibenta, nilalagay sticker. Panyo, lalagyan ng pangalan ng Diyos, bititinda. Hindi ka, meron ka hindi tinitinda, may giveaway. Oo nga, meron. Yung pagkatapos magsayaw na gano'n yung igaganon sa mga tao. Ilan lang yun. Hindi man lang yata 10 yun eh. Pero yung pinagbili, milyon, katakot-takot ang kinita. Biro mo, pati pangalan ng Diyos ginawang negosyo. Nilalagay sa mga tricycle, sa jeep. Pare-pareho naman sila eh. May kanya-kanya silang gimmick para magpapasok ng pera. Biyaan mo na nga sila. Baka mamaya makagalitan pa tayo eh, no? Yung mga miyembro nagagalit pag sinasabi mo yung totoo. Alam nyo sa Biblia, dapat yung pangalan ng Diyos, dapat sambahin yan eh. Huwag mo ibebenta yan. Huwag mo basta ipiprint yan tapos ibebenta mo. Bawal mo yan eh. 23:23 ng Kawikaan. Pakinggan nyo. Basa! Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Kita nyo, yung turo, yung karunungan, yung pag-uunawa, huwag mo ibebenta yon. Lalo na yung salita ng Diyos. Napakasagrado nun. Ama namin na nasa langit ka, bilhinawa ang pangalan mo. Ganun ba? Ama namin, nasa langit ka, sambahinawa ang pangalan mo. Ipinasasamba yun. Ikaw naman, ibinenta mo, walang kapal ng pagmumukha mo.
Biro mo, nilagay mo sa kapirasong papel, saka mo ibinenta yung pangalan ng Diyos. Napakawalang yung mga ngaral nung gano'n. Pati Biblia, kokopya ng konting sitas, bebenta. Psalms 92. Bebenta na, pera na yun. Kung halimbawa, ang every 5 milyon, kung bumili na lang yung kalahati, di ilan na yun? 2 milyon kalahati na. Magkano puhunan doon? Kukunti lang naman. Alam nyo, pinakamalakas na negosyo pala yung relihiyon. Kung manloloko ka. Pero pag hindi ka nanloloko, pinakalugi sa lahat yan kung ikaw ay magninegosyo. Lugi ka. Kagaya ko, hanggang ngayon, lugi ko eh. Oo, bakit? Piro mo, yayayain mo tao. Alam mo, pupuyatin mo. Di ba pupuyatin mo sila? Wag ko na nga ituloy, baka mamaya meron pang sige. Maraming salamat sa panonood at suporta sa aking channel.